Nauna na ko, mubalibad ka ako. Pero salamat ko nga remindan to Pastor JK ganina. Sa consequences to say no ba? No? So importante day nga kanang accept lang tas challenge, tuon. Salamat sa inyong prayers sad nga ang dugay-dugay na nga prayers nga makaduol lagi pero warag layo mangyapon as of now. No, salamat ko sa Ginoo na anak ko diri sa Tanggob. Pero wala, gabangka ko daily. And this week is really a kuan gyud siya kanang struggle pa. Apas ka sa oras kay alas 5 ra taman. Dayon og maalanganin mag-ulan, padulong gyud ko sa amis. So anyway, gi-pray man ako sa Ginoo. There's a transition. I know God will provide na ng tanan sa mga panghinanglanon na to o tinguha na to sa itong kasing-kasing. Basta lang, right lang ta atubangan sa Ginoo. Okay? So, dili ta maglangan. No, manindog ta atong abrihan ng atong mga Bibles. Romans chapter 5 verse 15 to 18. Romans chapter 5. So, this week yun, medyo tungod kay struggle ang ako ang transition. Kakita ganin ako asawa unsa ang struggles sa diha pagud nga kanabitong daghan pong mga ganap sa life karon. Namatay akong lola, then ay mga activities daghan, so medyo nakutaw gyud nakutaw na. So supposed to be magtuon ko every night. Muhigda ko gamay lisod sa ni magtuon lagi ta nga naa sa atuang kwarto kay kita tag katri. Gamay basa sa Bible, yun, kapoy man, relax ako gamay. Pag mata ni mo, alas 10, alas 11 na. Oras, buntag sa iyo, mata na sa. So, Romans chapter 5, pamanday ko kaabre. Romans chapter 5, verse 15 to 18. Naman to? Romans chapter 5, verse 18 to 20. Naanatanan? Chapter 5, verse 18 verse 15 to 18. Okay, atong dungan og basa. Ready? Read. But not as the offense, so also is the free gift. For if through the offense of one many be dead, much more the grace of God and the gift by grace, which is by one man, Jesus Christ, has abounded unto many. And not as it was by one that sinned, so is the gift. For the judgment was one by one to condemnation, but the free gift is of many offenses unto justification. For if by one man's offense death reigned by one, much more by they which receive abundance of grace and of the gift of righteousness shall reign in the life by one, Jesus Christ. Therefore, as by the offense of one judgment came upon all men to condemnation, even so by the righteousness of one the free gift came upon all men unto justification of life. So atong message this afternoon is the gift. Dili ni kanta ha. No? For the gift, dili na siya. This is the free gift nga gihatag sa Dios sa ato ang kinabuhi. Kung mayong tag free, wala na tay angang bayaran kay free. So this is ato ang hisgutan karon. Free. Free gift or kaning the gift. So before ta magpadayon, ngayon ako tanan sa pagdungo sa ulo, magpiyong sa mata, magpray ta. Among buhi ug dalaygon nga mahan, salamat Ginoo. Imo ming gitagaan sa higayon nga makatapok, makahisgot Ginoo sa imong pulong. Dalaygon kay ka nga naang matagusa, nga safe nimo imong gipadangat diri sa balay tigumanan. Ug nagampol mi padayon Ginoo, imong tagaan ang matagusa Ginoo. Og proteksyon labi na sa pagpanguli na mo unya. Ug kaalam sad Ginoo bisan pa man kami magatuon karon nagis mong pulong masulti lang mo Ginoo gikan lang sa imuha ug gikan sa imong pulong. Wala mi mahimo kung wala ka mga ibalik tanan dug gimaya di kanimo og nagampo mi nga walay trabaho sa mong kaaway sa mong pagpadayon. Kaning tanan Ginoo among gihangyo ug pasalamatan in Jesus name we pray. Amen. Makalingkod. We'll be talking about this afternoon kaning gitawag na to gift, no? So kitang tanan siguro, wala may mga tao siguro nga wala ka receive of gift. Diba? Naa ba? Can you raise your hand? Naa ba yung mga
tao or kita diri mga Kristohanon nga wala gyud ka ka-receive og gift sa imuhang kinabuhi sukad-sukad. Naa ba? Naa? Meaning kitang tanan naka-receive na. Okay? Naka-receive na ta ana. Materially siguro unsa nang nadawat ato pagkaon, butang or unsa na we already received that gift. Natay na-receive na gyud nga gift. Dili na siya bag-o para sa tua. Okay? Dili na bag-o. And kung imong tan-awon sa panahon karon sad, naka-receive ta gift but all of those things pod nga nagpalibot na to, warag halos na tanan bayaran. Di ba? Halos tanan bayaran na gyud. Wala na free. Kana na lang mga gift nga yatali mo pero tanan nga transportation, di ba? Food, shelter na to, tubig na to. Even though tubig, pwede rin tanan makalos na to pero tanapulan naman gyud lagi. Sa unang panahon, kalos-kalos pa man, no? Adto tas tubod, adto tas mga puso dito, walay bayad. Pwede na to. Pero karon tungod kay nagka-improve ang ato ang life, gusto tag sayon. So munang nangita ta nga bahalag mo bayad ta. But supposed to be the mo na lang dawaton nga gift. Nga muna siya atong tanahon karon. Daghang mga tawo nga kana bitawng naay gitawag man kabalo man siguro ta sa love language ba. Unsa nang love language nga mo gini sila ganahan sila mohatag so muna lang giving of gifts ang ilang love language. So gusto sila mohatag sila and then kita pod nga recipient ana nga gift unsa may ma-feel na to. Of course, malipay ta. Malipay gyud ta every time we receive a gift. Sabi ng mga babae, siguro kung tagaan mo, gitsay mo hatag sa inyo ha, inyong asawa baka, inyong bana, mohatag o gift na to. So, unsa man, kaning naagi feeling na to nga, lahi siya every time we receive a gift. Muna siya nga, kanindot ana. And there's a gift, kung imong tanawon, kaning gift di ay in Hebrew, ang meaning ana siya, or word is mincha. Minka or mincha na siya. And it appears in the Bible 200 times. Common na siya. Ang meaning ana niya is kanang gitawag na tog act of giving, gift for atonement. No? Kanang word nga gift nga ginagamit sa Bible da 200 times ning appear na siya. Ang meaning ana nga gift is act of giving, gift for atonement. No? And then there's another Hebrew word for ana is kanang gitawag na to og matan. Root word sa ana niya is gift or present. So if you talk about the gift nga mabasa na to sa Bible, naa diha ang pasabot. Atonement, gift for atonement, or gift and present. And Greek word sad, kanang gitawag na to dureia, meaning ana freely given. Libre nga gihatag. The gift. Libre gid ay gift good. No? Pero atong tawan una-una, unsa man di ay ang unang gihatag sa Dios freely nganhi nato. Nato mga katawhan ba? Nga gikan sa pagbuhat sa Ginoo sa tawo, naa nay una niya yung gihatag, creation, created. Iyaha man na gibuhat na niya. But lahi ang mga tawo kay kanang gitawag natog after nga iya tang gibuhat, number 1, giyatagaan ta niya og gift of life og atong kalag. Which is ang atong soul. No? So, soul, number 1. Number 1, gift of life or kaning ato ang kalag.
And kabaluta nga, kalag is pinaka-importante at ubangan sa Diyos. Kaya kung nanarbaho ta, nga wala kalabutan ang kalag, nagnegosyo ka nga walay kalibutan ang kalag, at ubangan sa Diyos, wala na siya. It's nothing. Kaya nga naman, the only thing nga acceptable sa Ginoo is unsa man, ang kalag nga atong madala diri sa tiulan sa Diyos. And each person nga nahimo, na created, gi-create sa Diyos from the dust. No? Open your Bible. Genesis chapter 2 verse 7. Genesis 2 chapter 7. And the Lord God, naana mo? Genesis chapter 2 verse 7. Genesis 2 chapter 7 verse 7. And the Lord God formed man out of the dust of the ground and breathed into his nostrils a breath of life, and man became a living soul. So sa ato pa di ay, sa diha nga gihimo ang creation, gihimo sad sa Ginoo, diba, una-una ang mga hayop, tanan, created tanan. And then gihimo niya ang tawo. Parehas tanan. The difference lang nga pagkahimo sa tawo ug sa hayop is kanang gitawag na tog, ang tawo ra mo'y giginhawaan sa Dios. Or gitagaan niya og life, or gitagaan niya soul. Muna, hayop niya, wala na sila kalag. Kita ra nga tawo, munang special ang tawo, it's because giform ta sa Ginoo sa iyahang kamot, and then iyahang tang gitagaan og gininhawa, which is kanang gitawag natog kalag. Nga purpose sa kalag is unsa? Anong kita gi-create sa Ginoo, anong nahimo ta? Kay kaman, aron ang tawo unta mudayeg sa iyaha ug moalagad sa Dios. Mo nang gihimo ang tawo. No? That's the una nga gift or gihatag sa Dios diri nato. Gihatag niya ba? Wala man nato nagi-earn during the creation, wala man. Pero iyang gihatag na para nga naman aron kita ma-experience nato nga naman kung naa man gud tay kalag, naay kanang gitawag natog co-dwell or mi co-dwell ta sa Dios. Co-dwelling ba? Na dito. Okay? And Job chapter 33 verse 4, si Job ningon diha. Job chapter 33 verse 4. Job chapter 33 verse 4. 33 verse 4. Si Job ningon siya. 33 verse 4. The Spirit of God hath made me, and the breath of the Almighty hath given me life. So inana di ay ang unang gihatag sa Dios ato ba? Nga pwede unta karon kita nga naatay kinang bitong na form ta pero mura tag hayop. Wala tay moral obligations, wala tanan. Brutal meaning kadang pareha ta sa ilaha ba? Pagdagandagan lang diha bahala kwan, wala tanan. Pero lahi ang tao, special ta nga pagkahimo sa Dios, kaya nga naman gitagaan ta niya og kalag. Kani atong kalag is a gift from God, no? Pero dili lang believers ang gitagaan ani, tanang tawo. Naay kalag. Nga munang unang gihatag sa Ginoo nato for the purpose nga unsa? Nga ang Ginoo atong simbahon ug alagaron. The definition of soul is spiritual, rational, and immortal substance in man. Distinguishes us from mga brutes and the part of man which enables him to think and to reason. So muna naa nato na. Wala na siya sa mga hayop. Muna'y ka-advantage na to ng mga tao nga gitagaan ta og kalag. Nga munang atubangan sa tao, atubangan sa Dios. Come on, we are precious in His sight. Precious na sa in His sight. That's the first gift nga gihatag na to. Breath, muna gingon nato na giginhawaan ta sa Dios. It was breath to you by God in Genesis chapter 2 verse 7. No? Kay kung naa man goy tungod sa soul sa tawo nga naa diha ang to think, no ba? Atong definition diha ganina nga enables him to think and to reason. Kaning atong kalag magpamatuod ni nga naay Dios. Ngano man? For the pila na kung imong tan-awon ang mga tawo nga wala kaila og Biblia, tawo nga wala kaila og Biblia, naa na silang hunahuna daan o naa na tungod sa ilang kalag. Gapangita sila nga naa gyud supernatural being nga naghimo nila.
It proves nga ang Dios tinuod. Kaya kung imong tanawon, ang mga ita, mga unsa na diha, they have the idea nga naay Dios kay bisag unsay makita nilang unusual ilang simbahon. Mo ni siguro ang naghatag na tog life, dako kayong kahoy. Mo siguro ni gahatag na tos kinabuhi. It proves nga ang Dios di ay or kaning naay Dios tungod sa atong kalag. Nga kita mismo nga tawo, civilized or wala, we have the understanding nga naay supernatural being nato. Nga salamat ta nga nakuha na to na nabasahan na to na sa Bible nga ang tinuod nga Dios. Sa unang panahon inana atong ginahimo pod simba set ta, luhod, offer dito, puting manok dito sa kuan. Sag-asa na butang. Kaya nga naman, kaya naay ginahuna ba? Nga naay Diyos di ay. So muna purpose, nga nung gitagaan ang taos kalag, nga naauntay mo simba sa iya. The problem is, sayop ang mga gisimba. Kahoy, daghag kamot. Unsa na diha, kung imong tanawon, nakaagto kog Malaysia, ang ilaha gana, even Japan, ilang mga temple dito, masulod ka, ngilad yun kaayo ang ilahang mga Diyos. May imong tanawon. Kanang makahadlok ba? Thailand, I guess, at Merlin nakaadto dito. Dagko kayo ng mga upaw diya. Nga pila ka feet, may imong tanawon. Nga urag usapog ka nga tourist sites naman dito pero mahilngig paminawon ba nga inani dahil ilang gisimba ng mga panahon na. Pero salamat nga naa kita, nasabta na to, nakailata sa Dios, pinaagi diri sa Bible, naay someone, naay Pastor Chris nga gikan sa Cebu. Naabot diri nga kitang tanan nakat-on og nakakabalot nga naa gyud ay tinuod Dios. Nga Dios pinaagi sa Bible. Nga munang karon grasya sa Ginoo, dili ta mo reklamo, whole day mo simba. Wednesday tanan sa gingon pa ni Andrea dito sa birthday ni mama dito nga kanang murag halos naman kada adlaw ta simbahan pero man we value that one tungod kay man atong gitagaan o pagtagad ang atong Dios. Nga naghimo nimo og naghatag sa ato og kinabuhi. Muna siya nga kinahanglan breath by God. Nato na. Then unang-una gihimo mo gyud form from the body, from the dust, no? In Genesis chapter 2 verse 19, ang Ginoo out of the ground the Lord God formed every beast of the field and every fowl. Okay? And then the second stage ana usa na dayon ang kanang gitawag nato og giginhawaan ta sa Dios. Amunang naata. Munang salamat kaayo sa atong Dios nga naata gitagaan ta ani kinabuhi. Nga angay nato di ay simbahon ang Dios di ay dili lang kay nahitaw nahimugso ka di sa kalibutan para lang inana nga suportaan nimo ginikanan unsa imong gusto makuha nimo dili kun dili di ato ang alagaron og atong simbahon ang atong buhi nga Dios. Munay purpose nato nganong naata. No? That's the reality. Una, nga gi-breath na siya sa Dios atua pero there's the problem. Ikadua, letter B. Kaning soul nato is eternal and it's bound to hell. No? Kaning kalag sa tao di ay nga sa diha nga nahulog ang pinakaunang tao didto sa Garden of Eden. Ang atong kalag unta nga magkauban sa Dios. Makig-uban sa Dios nga atong alagaron sibahon ng Dios unsay nahitabo nato? Dili na noon gipapahawa sa garden. Unsay nahitabo? Okay? Tungod sa disobedience. Disobedience. Always gina kung imong tan-awon. Kung balikon yun mo, unsay gihaylo sa yawa unang-una gyud no. Dito sa mga tao, the first si Adan ug si Eve. Tan-aw pagkaon di ay. Di ta kabantay usahay basig patyon na tas pagkaon pod. Mara nang dili na nato ma-fulfill ba ang atong obligation diha sa Dios kay ngano man dili pod nato ga kontrolo natong kaon. The desires actually that's generally desires nimo, desires of the flesh, sa eyes muna siya gigamit sa yawa nga nahimo na noon nga instead nga magig-uban sa Ginoo unta co-dwell ta didto sa garden nga naa ang Dios duol nato presensya sa Dios na dito ang nahitabo nato gipagawas ta sa garden. Si Adam and Eve gipagawas, then gipabantayan pa og mga unsa, angels and cherubims. Nga dili kabalik ang tawo kay unya basin unya unta, makaon na pud nila ang the tree of life. Kay ngano man naay plano ang Ginoo ana
Muna atong tanawan next. No? Eternal ang atong kalag. Duha ray padulngan nimo diha. Kasi mayon ka ba nga ang eternal life, no? Na ay eternal pod, eternal life nga makig-uban ta sa Dios. Posible kung imong gidawat si Jesus Christ, then apoy eternal condemnation kanang gitawag natog kung wala nimo nadawatan si Jesus Christ. Bound na tadya, meaning ang kalag di ay during the time nga nasala or na offense ba kanang gitawag natog tungod sa sala nga nahimo ni Adan ug ni Eve. Ang tao, ang kalag sa tao is bound to hell na gyud. Bound to hell, meaning padung gyud sa impierno ang tao. No? Genesis chapter 2 verse 17, but of the tree of the knowledge of good and evil, gignan niya si Adan, thou shalt not eat of it, for in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. Nga ikaw, yun, sa may tabo, ikaw, mamatay. So yun sa gibuhat nila, nasayop si Adan at si Eve. No? And then, naangkunan nila, diha ba dayon ang kamatayon? Nga naangkunan nila, wala no? But it means the second death, kanang gitawag na bulag ta sa presensya sa Diyos. That's the second death. Ang gihisgutan diha. Nung muna nga, in Romans chapter 5, verse 17 to 18, for by one man's offense, death reigned by one. No? Sa usa, tungod sa gihimo ni Adan, so tungod sa nahimo ni Adan, nga, nasipyat siya, ni-disobey si Adam. Okay? And then, kung imong tanawon diha, verse number 18, therefore, as by the offense of the one, judgment came upon all men to condemnation. Chapter 18, Romans chapter 5, verse 18. Therefore, as by the offense of one, judgment came upon all men to condemnation. Di lang sa nato tiwasog basa. Nga muna siya yung nahitabo, diba? That's the reality nga. Taga-tagkalag sa Diyos. No? Nga unta atong iuban sa Diyos, atong ikudwell sa Diyos, nga atong simbahon sa atong alagaron. Pero tungod sa sala, we are bound o noon, padulong ta sa hell. Padulong ta sa impierno. Nga, umabasa gali na nato in John chapter 3 verse 18. John 3:18. John chapter 3 verse 18. Tanawan ninyo. John chapter 3 verse 18. John chapter 3 verse 18. Tungod naman doon naman sa John 3:16. So memorize sa ginahalos na to. John chapter 3 verse 18. No? Verse 18. He that believeth on him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. No? Wala. Padulong yun ay ang tao sa asaman, sa impierno. Padulong ang tao sa impierno. Naay kalag, ihatag sa Diyos, supposed to be, maunta, malipay yung tata mo, kudwell unta ta sa Garden of Eden. Kung imong tanawon ng garden, prepared na tanan, daan, usa pa niya gihimo ang tao. Meaning, provided na sa Diyos, dahil ang tatanan. Wala na ang tayo buhaton, mangalan na lang ang tataghayop. Kaning kuan di ay, ang alimango, ay kaning ato ang shrimp, scorpion. Katawa mi ganina buntag every time mangaon mi basta na ay shrimp sa plato. Si Bobby ang iyang kuan nga, ano, why you eat that scorpion? Scorpion ako na una. Ano ba? Naming na lang ang buhaton na ta. Naming na lang ang buhaton sa tao. And by the way also, may mong tanawon in Genesis chapter 2. Genesis chapter 2. Verse 16, tanawag na. And the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden thou mayest freely eat, but of the tree of the knowledge of good and evil thou shalt not eat of it, for in the day that thou eatest thereof thou shalt surely die. Di ba last time nga naisgutan ni Pastor JK, Pastor K, di ba to nga, how important for is day nga kanang ang kaning head of the family o ang laki, mahimo gitang spiritually, kanang gitawag taas ang ato ang spirituhanong kondisyon ba kaysa sa uban. Kung imong tanawon dire, kung imong basahon, wala pa si Eve sa pagsulti sa Dios. Tanawa gali ninyo. Unsa nga verse naabot si Eve? Unsa nga verse naabot si Eve? Verse 21, and the Lord God caused the deep sleep to fall upon Adam,
and he slept, and he took one of his ribs. Diha pa nga verse na abot. Una, nga gikumanduan sa Diyos si Adan. Wala si Iba. Unsa may pwede nga implication ana? Kung kita di ay nga mga lalaki, nga mga head of the family, dili nato di tarungon unsay isulti sa Dios diri sa ato ang pamilya, bound to sin ta. Mo nang nasipyat, posible nga nasipyat si Iba kay wala na tarong og sulti, kay wala pa man siya during that time nga gisultian ang tao regarding sa o kanang bawal ba. Si Adam pa man na diri. Verse 12. And the Lord God commanded, verse 16 pa na, 21 pa naabot si Iba. So kinahanglan gid kita mga amahan diri, kinahanglan mas knowledgeable ta unsay isulat sa pulong sa Dios aron marilay na tong sakto diri sa tong pamilya, sa atong asawa, tanan nga dili day dapat nga mas daghan pa kaalam ang ato ang asawa sa Bible kaysa nato kita as a head of family. Just saybit lang na siya. Oh, kaya nga naman basin ba gidungagan niya nga mo na no inaasaw-na ni Iba, uy dili ka pwede mugunit anak. Which is gidungagan na noon. Pwede mahitabo. So unsay hitabo na to? We are bound to we are bound to hell. Padulong ta dito. Sa kaning Romans chapter 5 verse 17 to 18, gitan-aw na magud ang difference ani nga. Giunsa di ay ang comparison ba ni Adan ug sa bag-ong Adan nga mao si Jesus Christ. Nga sa one man nakasala kitang tanan noon samanta. Ha? Nakaangkon ta pod sa kanang gitawag na tog sala. Nahimo ta makasasala. Di ba? Pero from one man pod nga nagpakamatay sa cross bayad sa atong mga sala, kitang tanan sad makaangkon sa kanang gitawag na tog eternal life, kinabuhing walay katapusan. Naadya di ay padulong. Bound to hell ang tao, tungod sa kalag, bound to hell ang tao, kay nakasala si Adan ug Eve. No? Padulong ta dito, pero kaning gitawag na to, Romans chapter 6 verse 23, ato lang kung tanawon, unsa pag yung mga dugang, memorize naman siguro ninyo, Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. No? Memorize na, daghan na memorize na. Pero og dili bitaw nato na tagaan gyud og pagtagad nga atong isulti sa tanan. No? Dili na maangkonan nila ang gift nga angay natong makuha. Really, this is first pa ang gift man is kanang gitagaan ta sa Ginoo og kalag. The reality is breathed by God sa atoa. Pero number 2 kanang gitawag nato is eternal ang soul nato, kalag nato eternal. Pero the problem is bound to hell ang kalag sa tawo. Tungod sa sala nga or offense o sa katawo nga mao si Adan, nga nakuha na panunod nato ba? Na panunod nato ang sala. Hantud karon. Muna nga salamat ta nga dili lang muna gingon nga di lang taman di ay ang kanang wala na gisulti ang Bible ba regarding sa sala. Nga ang tawo nga nakasala padulong sa impierno, wala diha nag-stop ang Bible. And kabaluta nga, ang purpose sa Bible, it's tungod of the second gift. The second gift nga, akong gusto i-share sa inyo is the gift of salvation. No? After ang tao, nakaangkon tas kalag, nga nahitabo da yun, nakasala ang tao, padulong na ta, bound to hell ta. Pero, salamat ta, nga naay gibuhat ang Diyos. Tuod kitang tanan, no? Unta, padung ta sa kamatayon, nga maong imperno. Eternity po doon ta nga mag-antos. No, dunay kaduhang gift nga akong studihan to. I know tanan kabalo na ani, pero ako lang i-share sa ato tanan the gift of salvation or the gift or kanang gitawag nato si Jesus Christ. Sa kadihang sa diha di ay nga nasipyat dayon ang tawo. Number 1, the gift of kanang gitawag nato the gift of salvation, si Jesus Christ is the gift of salvation. Sa diha nga nasipyat ang tao, si Adan nasipyat, no? Ang kanindot di ay, unang-una, letter A, kanang gitawag na to, nga there's a planned nga gift ang gihatag sa Diyos. Planado ba? Planado di ay ang gihimo sa Diyos. Wala tuguti sa Ginoo nga ang tao magpabilin nga padulong sa impierno. Amen?
Wala tuguti sa Ginoo ba nga kanaman tungod kay ang Ginoo man good. Special kay niya tao kay tungod kay gibreath tungod sa kalag nga iyang gihatag diri sa toa. Andili na gusto siya nga ang tanang kalag or padulong ta dito sa impierno. O padulong ta sa impierno ba wala dili gusto ang Dios ana. Munang naa siya planned gift. No? Kabalo man ta siguro kay every time nga kung mag-birthday mo, do you expect gift? No? Labi na gyud ang moingon nimo, sige, nag-birthday nimo, kanang galuhan ta kaani. How excited are you with that one? Mas taas ang excitement nato, di ba? So diri pa lang daan di ay sa diha nga nasipyat ang tawo, naanay giandam ang Dios nga regalo nga nihi kanato. Open your Bible, Genesis chapter 3 verse 13 to 15. Genesis 3 verse 13 to 15. Genesis chapter 3. Genesis 3 chapter verse 13 to 15. The Bible says ingon diri, okay? And the Lord God said unto the woman, what is this that thou hast done? And the woman said, the serpent beguiled me, and I did eat. And the Lord God said unto the serpent, because thou hast done this, thou art cursed above all cattle and above every beast of the field. Upon thy belly thou shalt go, and the dust thou shalt eat in the days of thy life. And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. If it shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. Pasabot ana, di ay, sa dihang nasipyat ang tawo, naanay plano ang Ginoo nga kanang gitawag na to, mo-defeat sa serpent. Mo-defeat sa death. Nga mao ang muon sa mana. Kanang gitawag na to, mo, tamak sa ulo sa bitin. And that's Jesus Christ. Amen? Isaiah chapter 7 verse 14. Si Jesus Christ, from Genesis pa lang daan, giplano na sa Ginoo nga, siya mo'y muluwas natong tanan. Oh? Giplano na sa Ginoo. How excited ka unta nga kabakabalo ba nga, kana siya para nimo. Giplan na sa Ginoo nga ihatag na to. Nga the more nga nahibaw-an na sa mga tao ta sa unang mga panahon, the more excited sila nga naghulat ni Jesus Christ. Kay naa Misaya nga moabot. That's the planned gift. Nindot, no? In Isaiah chapter 7 verse 14. Isaiah 7 verse 14. Isaiah chapter 7 verse 14. Ano itong Isaiah din? Isaiah chapter 4. Verse 7 verse 14. 7 verse 14. Isaiah 7 verse 14. Basahon na, therefore the Lord himself shall give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. No? Moon ni siya seed of the woman nga unsa, mutamak sa ulo sa bitin. Nga mudaog. No, mo conquer, mo defeat sa kanang gitawag na tog hell. Tama? Nga naa na dain na siya. Dili na nimo na kinahanglan nga ikaw pa'y magplano sa imong kaluwasan ko, dili giplano na sa Dios. By Jesus Christ. Giandam na niya daan. In 1 John chapter 4 verse 10. Okay? 1 John chapter 4 verse 10. 1 John chapter 4 verse 10 para di mo katulgon. Open your Bible. 1 John chapter 4 verse 10. 1 John chapter 4 verse 10. The Bible says, herein is love, not that we loved God, but that He loved us and sent His Son to be propitiation for our sins. No? Ang plano nga naay bayad sa atong sala, naay bayad sa atong sala. Nga mao ang si Jesus Christ. Nagpaaga siya nga hamili nga dugo sa cross. Nga muna gusto na mo nung mahibawan, masabtan sa tanan, labi na sa mga bisita. No? Now, we are not preaching the Baptist. No? We are preaching Jesus Christ. Muna si Jesus Christ ang among gusto nga inyuhang makatunan, kadabitong madawatan ninyo as your personal Lord and Savior. Kaya nga naman, wala may relihiyon nga makaluwas. Wala. Nga naman, si Jesus Christ man nagpakaluwas sa cross, dili man lain nga relihiyon, dili man pangalan sa relihiyon. Si Jesus Christ lang. Nga mo na siya tungod sa gugma sa Diyos that loved God, but He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins.
sa sala nga nakuha na angkunan na panunod nato naa na di ay saman. Pasig-uli ba? Propitiations. Bayad sa sala. Nanaan ni Jesus Christ. Naani ni Jesus Christ. Kung maangkunan ni nato. No? And 1 John chapter 2 verse 2. 1 John 2:2. 1 John chapter 2 verse 2. Sige nga sa Bible, 2 verse 2. 2 verse 2. Okay? And He is the propitiation for our sins, and not for ours only, but also for the sins of the whole world. For God so loved the world. Pinaka gasgas na kayo nga verse siguro nga imong madungog sa kalibutan. Kaya halos na ma-memorize nila, kabalo sila. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Gihatag. The planned gift, no? Ang plano nga gift sa Dios diri nato aron ta maluwas sa atong mga sala. Nindot kay na paminawon nga naa di ay giandam ang Dios para ana. And wala lang na nahimong plano, which is number 2. The plan is already fulfilled. No? The plan is already fulfilled. John chapter 1 verse 14 to 15. John 1:14. Open your Bible. John chapter 1 verse 14 to 15. John chapter 1 verse, saan First John. John chapter 1. Struggle ko pangita og kining topic karon nga week by Monday. Kana bang unsa may angay ng iwali. Muna nga salamat ko for pila ka nights wala kog na stress. na stress until Friday sa morning kaning nag-atang ko diha sa bangka. Natang ko sa bangka. Ako lang gi-prepare akong heart kay dugay gyud kayong bangka. Pero muna naghatag sa ko nga mas more nakatuon sa ko. Nga ibahalag maliit ko karon at least na ako'y time nga akong nagdugang sa akong pag-study. Around 7:30 naman siguro ko ito nakagikan. Nag-start ko 6:45, 6:45, naghulat na ko dito. Nakalarga ko dito almost an hour. Tabok, pikas. Pero nagpasalamat ko sa Ginoo nga nahitabo to kay nga naman it gives me additional nga kanang unsay purpose ba unsay akong iwali for that day. So ano na nga lang day tanong kanang sensitive lang ta sa Holy Spirit. Kay usahay ato inato kadugay nato mag-react naman ta. Unsa man ni unsa naman ni ungrateful na ta, unthankful na dayon ta. Nga dili na dayon ka work ang Holy Spirit diri sa atong kinabuhi. Salamatan no. Karon bitaw nga every time sige kog tabok-tabok, murag gracias sa Ginoo na-learn patience siguro. ang pinaka na-learn ako karon ba. Pero salamat ang hapit na mapod na mawala pod na kay nana po itulay no. 14 verse 14. And the word was made flesh. This is the plan. Ang pulong was made flesh and dwelt among us, and the glory as the only begotten Son of the Father, full of grace and truth. And John bare witness of him and cried, saying, This is he whom I spake. He that cometh after me is preferred before me, for he was before me. Na-fulfill na oy. Tanang tao already, kitang tanaw. Kung imo tanawon diri, tanang mga tao, kaila na sila ni Jesus Christ. Kailatan na ni Jesus Christ. Kung imo tanawon, kung imo pangutanon sila, kaila sila, Jesus Christ ay manluluwas. Manunubos kalibutan. Diyos siya. No? Tanang tao, kung imo pang tao, di na, halos tanan, nakadungog na. Nakaila na sila ng Jesus Christ. No? Fulfilled na ang plan. Ngayon ta, bound to hell ta, bound ta, padulong ta sa imperno. Ang atong kalag, padulong sa imperno. No? Ang plano, gikan pa sa Genesis, sa Isaiah, iyan ang gi-prophesy, nahitabo dire sa time in Matthew, and then, nakita sa nato nga si Jesus Christ gi-crucify, gilansang sa cross. Nga naman, bayad sa ato ang sala. The plan is already fulfilled, but the problem is, ang problema kani, this gift, kaning gift, nga ato ang gihatag unta sa Dios, this is still unclaimed by many.
The gift is still unclaimed. Daghang mga tao nakailan ni Jesus Christ. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have eternal life. Kabalo ang mga tao. Kabalo sila. No? Nga si Jesus Christ manluluwas. Pero the gift nga gitanyag sa Diyos diri nato is never, ang unang-una, wala pa nila na claim. What's the problem? Ang atong Diyos ba'y problema? Dili eh. Ang atong Diyos ba'y problema? Dili. Usahay, ang tao may problema. Nga naman, unang-una, ang tao, number one, dili sila ready to commit to Christ. Kabalo sila nga, maindawato ni mo si Jesus Christ, save ka. Pero, dili sila ready to commit. Nga naman, gusto pa silang maglipay-lipay. Labi na makita ta nila nga, sama na sila, uram na sila gulay kalipay. Tibok adlaw simba. Wednesday magsimba. Huybis, mahanay na po sa simbahan. Magsuri-suri sila bisag asa dito kay maghatag og trucks. Friday na po sila. Sunday manulog bata. No? Ngano man nila nasuot? Nganong taman man na sa kuan? Kiting. Nganong ilang mga buhok? Nganong di man na sila kapatato? Nganong dili man daghang dili? Nganong di man sila disco? Nganong dili? They are not ready to commit to remove that one sa ilang kinabuhi. Dili ready. Nga muna nga bahalag, or they already know that kabalo na sila nga ilang dawaton si Jesus Christ. Pero ilang gi-refuse kay nga naman. Refuse salvation is because they don't want to commit nga mabag-o ilang kinabuhi. Nga unta kung ila lang i-try nila og dawat si Jesus Christ kinasing-kasing ang Ginoo nay mulihok dira sa kita di sa una. Happen lang nga naay nanginuha na to, nagampo na to. Nga kani sila maluwas. And we just open your heart. Abriha lang inyong kanakahan, labi na sa mga bisita. Abrihan inyong kasing-kasing. Tapos tingin ninyo ba? Akong dawaton si Jesus Christ as the Lord and personal Savior. Claim the gift. No? Claim the gift. Atong i-claim ang gift. No? Kanang mga kuan na to, later on, maginahinay na og kausab. Kaya ang tinuod nga kaluwasan sa katawo, dili abrupt nga ma-save ka, nga ma-change sa iyo na imong kinabuhi, kundi dili hinay-hinay kang bag-uhon sa Dios. Gracias sa Ginoo, daghan na kitag makita diri nga naa diri, gracias sa Ginoo nagsimbahan. Nga kung imong tan-awon ang kinabuhi, dili gyud nimo makaon, di gyud makaon sa iro. Ang life ba, ang kinaiya, di gyud makaon sa iro. Pero salamat sa grasya sa Ginoo, sa salvation, the power of the Holy Spirit diri nato. Unsa man hinahinay niya bag-o ang atong kinabuhi. It's because of Jesus Christ. It's because of God. It's because of the free gift nga ilang naangkunan, nga atong maangkunan, ug sa inyong maangkunan unta, nga naa mo dili aksidente nga nakasimba mo. Labi na sa mga players ato, mga bisita na to, dili na siya aksidente nga naa mo diri kay ang Ginoo gusto nga ikaw makaila ka sa tinuod nga Dios. Nga maangkunan nimo ang gift unta. No? Daghang mga tawo, they never had a chance to accept the gift. Always gini akong gamiton every time mag-soul-winning ko. Jesus Christ is just a free gift. Murabag, gitagaan kag usa ka butang. Giignan nimo nga, sige, butang lang na sa lamisa. Pero, imo lang giagi-agian, imo lang gilibot-libutan. Imo lang gikuan hantod nga nawala na dito or naara dito ang gift, pero wala gyud nimo testingi og kuha, wala gyud nimo guniti, wala nimo gamita ang usa ka butang. Inana ang sitwasyon ni Jesus Christ sa kalibutan karon. Igo lang gibutang sa tubangan. They never had a chance to accept the gift nga gihatag sa Dios. Never had a chance. Munang kita, grasya sa Ginoo, no? Atong tinguhaon nga atong matabangan ang atong mga isig ka Kristohanon. Atong mga hal na to sa itong kinabuhi, mga tao nga naa nagpalibot na to. And muna gingon ba nga, every area nga ibutang ka sa Ginoo is your mission field. Na ako'y bag-o diri, bagong trabaho. Akong gitinguha gyud nga, this would be my mission field. Ba? Nga, trabaho ta, dili di ay nga kanang para makasweldo ta. Tungod kay naa kay dapat sultihan sa kaluwasan. Or about sa salvation nga gitanyag sa Dios nato. Libre.
Walay bayad. Gift. Claim lang. Ang kunon lang nimo. Paubos lang ka. Paubos ta. Ang kunon nimo nga masasala ka. O imong tuuhan si Jesus Christ as your Lord and personal Savior. You have to only just claim the gift of God. Amen? Ngayon na ito na. Kung na chance na ito, appeal tag mga saturation, kung di pa kakabalo, tapad ka, appeal, tratag tracks. No? Kaya nga naman, tabangan na ito nga maklaim nila ang gift nga libre. By, unsa? Ato lang ikuan. Ato i-share. Kung saan Manila pagkabalo, unsa nila pag-clip, kung sila kabalo sa gift. Parehara ba nga mga ayuda ba nga ma-receive na to ba? No? Nakadawat kong ayuda. Salamat rin, Pastor JK, si Jara, or mag-message siya dito. Ano naman, para tanan maka-receive ba? Makakuha. Kung inaana unta ang excitement na to with regards to sa kaning gitawag nito salvation, sa kaluwasan. Inaana unta ka excited, uy, nakadawat na ko sa AX. Nakadawat na ko stupad. Nadawat na nimo imo. Inaana unta ka excited ba nga, uy, hali diri kay nga naman ilista ta ka diri. Inaana unta atong excitement uso sa kalag sa tawo nga atong madala di asililan sa Dios. That's a gift. Gihatag sa tuwa. Dili na nato na i-earn dito nga atang-atangan pa nato dito maglinya ta dito hantud gabi para makuha nato na ng 10,000 or unsa na diya. Dili na. You have to ask Jesus Christ. No? If thou shalt confess with the mouth the Lord Jesus and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Kita maluwas. O ana lang. Tabangan ta. Let's help everyone nga maklaim nila ang gift nga gihatag sa Dios freely nga rin nato. Manindog ta magpaita. Among buhig dalay ginumahan, salamat Ginoo sa imong kaayo, salamat sa imong pag-uban. Salamat Ginoo sa pulong among gibahin karon. Dayon kay ka ug nagampo mi Ginoo nga ikaw may magaprotektar kanamo sa imong pagpanguli. Ayaw tuguting nga naay trabaho mong kaaway Ginoo. Dayon kay ka ug among balik ta nang himaya pinaagi lamang ni Jesus Kristo nga among Ginoo. Amen. Salamat og atong basahon ang atong pagigsaad. Ready red, gihimo nako nga ka-partner sa akong kinabuhi ang Ginoo. Ka-partner nako siya sa akong pamilya, sa akong pag-eskwela, sa akong pagiglabigit sa gugma, sa akong trabaho, sa akong negosyo, sa akong balatian, sa tibuok na akong kusog og sa ako nasayod nga taliwala sa mga pagsulay nga moabot ang Ginoo ano ning giandam nga maayo, madagayaon og malig-on nga kaugmaon alang kanako. Mahimo nako nga magbalampuson sa akong pag-eskwela nga dili mo biya sa bulaton sa Ginoo. Mahimo nako nga makabaton og trabaho nga dili isalikway ang akong pagkakristohanon. Mahimo nako nga magbalipayon nga dili masubo ang Ginoo. Mahimo nako makabot ang akong pangandoy nga dili mapaluyo sa kababuton sa Ginoo. Mahimo nako nga magbalampuson sa pag-eskwela og trabaho nga dili mawad-an og panahon sa Ginoo. Ang tanan akong antuson nga dili mapasagdan ang akong relasyon sa Ginoo. Joshua 1:8, this book of the law shall not depart of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Maayong hapon o dalaygon ng Diyos.